Hindi ko kailanman inisip na sa edad na 66, kailangan kong tumakbo ng napakabilis tulad noong hapon na iyon nang matanggap ko ang tawag mula sa ospital. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinidiin ko ang cellphone sa aking tainga, nakikinig sa mabilis na boses ng doktor na nagsasabing ang aking asawa, si Hilario, ay dinala sa emergency room para sa operasyon. Sa loob ng 42 taon, nakita ko siyang nagkakasakit, bumabangon, natutumba, at muling tumatayo, ngunit hindi ko siya naramdaman na napakalayo tulad ng sandaling iyon. Amoy disinfectant at takot ang pasilyo, at ang aking mga yapak ay umaalingaw sa sahig, parang isang tambol na nagbibigay ritmo sa isang bangungot na hindi ko pa rin nauunawaan. Nang ako ay papasok na, isang nurse na may malalaking mata ang humawak sa aking braso, nang may ganoong lakas na muntik na akong matumba. Dali. Ma'am, magtago po kayo, bitag yan. Magtiwala po kayo sa akin. Sigaw niya nang may desperadong bulong. Nang hindi nauunawaan, nang hindi nag-iisip, sumunod ako. Dumulas ako sa ilalim ng pinakamalapit na kama habang ang puso ko ay halos kumawala sa aking dibdib. Mula roon, nakadikit ang pisngi ko sa malamig na sahig, nakita kong dumaan ang mga anino, berdeng sapatos, may mga mantsa na puting scrub suit. Narinig ko ang mabilis na mga utos, humihingal na paghinga, at ang patuloy na tunog ng mga makina. Pagkalipas ng 10 minuto, nang akala ko ay hihimatayin ako dahil sa kakulangan ng hangin, nakita ko sila. Nakita ko ang aking asawa na nakatayo, walang palatandaan ng matinding sakit, hawak ang kamay ng isang babae na hindi ako. Nakasuot siya ng civilian clothes, nakatali ang buhok at may ekspresyon ng pag-aalala na pinipigilan. Kausap siya ni Hilario sa tainga, at nabasa ko lang ang pagkilos ng kanyang mga labi na nagsasabing isang bagay na nagwasak sa aking kaluluwa. Malapit nang matapos ang lahat, nanlamig ako. Ang asawa na akala ko ay nasa bingit ng kamatayan ay naroon, naglalakad, nakikipagsabuatan buhay at nagtatago ng isang bagay sa mismong gitna ng ospital. Gusto kong sumigaw, lumabas sa ilalim ng kama, kunin ang katotohanan doon mismo, ngunit hindi tumugon ang aking mga binti. Ang takot ay nagparalisa sa akin ng hindi kailanman. May dumaan pa, may sumara na pinto, at naiwan akong mag-isa kasama ang eko ng nakita ko. Nang sa wakas ay naglakas loob akong lumabas sa aking pinagtataguan, ang aking mga kamay ay napakalamig na halos hindi ko mahawakan ang aking bag. Sumandal ako sa dingding, humihinga ng may hirap, habang ang isang tanong ay nagpapunit sa aking dibdib, ano bang bitag ang sinasabi ng nurse na iyon? At bakit naglalakad ng normal ang asawa ko kung, ayon sa mga doktor, ipinaglalaban niya ang kanyang buhay? Ngunit bago ako magpatuloy, gusto kitang imbitahan, mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong like. Nakakatulong ito upang makita kung sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa aking mga kwento. At magkomento sa ibaba kung anong lungsod ka nanonood. Ngayon, magpatuloy tayo. Nakilala ko si Hilario noong bata pa kami at hindi pa nasisira ang aming mga pangarap. Ako ay 22 taong gulang at siya ay 20. Nagtatrabaho siya bilang isang auxiliary accountant sa isang maliit na kumpanya ng transportasyon. Hindi siya guwapo, ngunit mayroon siyang tahimik na kumpiyansa na umakit sa akin mula pa noong unang araw. Nagpakasal kami ng bata pa, may kaunting pera, maraming plano, at bulag na pananampalataya sa isa't isa. Nanahi ako tuwing gabi para tumulong sa gastos. Tumatanggap siya ng extra shifts, at magkasama kaming nagpalaki ng isang pamilya na hanggang sa araw na iyon sa ospital ay inakala kong matibay na parang bato. 2 anak, isang bahay na binayaran ng mga taon ng sakripisyo, linggo ng misa, simpleng kaarawan, at isang routine na sa paglipas ng panahon ay naging kanlungan. Ngayon, ang buhay na iyon ay tila isang karton na dekorasyon na nagbabantang bumagsak. Lumabas ako sa parking lot ng ospital nang hindi alam kung paano ako dinala ng aking mga paa doon. Kulay abo ang langit, na parang gusto ring bigyan ako ng babala ng klima tungkol sa paparating na bagyo. Umupo ako sa isang bangko, dinidiin ang aking dibdib upang subukan kalmahin ang sakit na tumatago sa akin. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, si Hilario ang aking kasama, ang aking confidant, ang lalaking humawak sa aking kamay noong inilibing ko ang aking mga magulang, noong nakunan ako, noong dumaan ako sa menopause sa gitna ng init at luha sa gabi. Paanong sa isang operating room ko matutuklasan na hindi ko siya kilala? Gusto kong isipin na mali ang interpretasyon ko sa eksena. Marahil ay nasa ilalim siya ng epekto ng gamot. Marahil ang pagod kong isip ay nagtayo ng isang maling imahe, ngunit ang boses ng nurse ay patuloy na umaalingaw sa loob ko na parang isang martilyo. Bitag yan, isang maikli, matigas, mapanganib na salita. Bumalik ako sa loob ng ospital na nagpapanggap na kalmado. Nagtanong ako tungkol kay Hilario sa reception, at sinabi nila na matagal pa ang operasyon, na hindi pa sila makapagbigay ng impormasyon. Nagsisinungaling sila.
Nakita ko na ng sarili kong mga mata na hindi siya walang malay sa isang operating table, ipinaglalaban ang kanyang buhay tulad ng sinabi nila sa akin. Nagpa siya akong maghintay at magmasid. Iyon ang ginawa ko sa halos lahat ng aking kasal, maghintay na dumating siya mula sa trabaho, obserbahan ang kanyang pagod, bigyang kahulugan ang kanyang mga katahimikan. Sa pagkakataong iyon, hindi ito magiging iba, maliban lang na ngayon ay naghihintay ako ng isang katotohanan na kayang sirain ang lahat. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha at ipinagbigay alam sa akin na ang operasyon ay komplikado ngunit matagumpay at maaari ko siyang makita mamaya. Tumango ako, nagpapanggap na guminhawa, habang sa loob ay pakiramdam ko ay isa akong aktres sa isang nakakatakot na dula. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nakaupo sa waiting area, tiningnan ko ang ibang pamilya na umiiyak, nagyakapan, nagpapasalamat, at ako, maaari ko lang isipin ang kamay ni Hilario, na nakahawak sa kamay ng hindi kilalang babae na iyon. Sino siya? Kailan pa siya umiiral? Anong uri ng plano ang isinasagawa sa loob ng isang ospital? Nang sumikat ang araw, sa wakas ay pinayagan akong pumasok para makita siya. Nasa isang kama siya, may mga kable na konektado sa kanyang dibdib, humihinga ng normal na pakanormal para sa isang taong nasa bingit ng kamatayan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata nang makita ako, ngumiti siya na sa loob ng maraming taon ay kayang kalmahin ang lahat ng aking bagyo. Sa pagkakataong iyon, hindi niya ako naloko. Mahal, akala namin hindi ka makakarating, sabi niya na may malumanay na boses, si nanay. Tiningnan ko siya ng tahimik, sinusubukang hanapin sa kanyang mukha ang lalaking nakilala ko, ang mahirap na binata na nangako sa akin ng isang tapat na buhay. Nakita ko ang pagod, nakita ko ang anino ng pagkabalisa, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita ng malinaw, guilt. Maingat kong hinawakan ang kanyang kamay, tulad ng isang humahawak sa isang marupok na bagay na maaaring masira anumang oras. Narito ako, sagot ko. Hindi kita iiwan mag-isa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na parang ang mga salitang iyon ay mas mabigat kaysa sa dapat. Sa sandaling iyon, alam ko na may isang bagay sa loob ko na nagbago magpakailanman. Hindi na lang ako ang asawang nag-aalala sa kalusugan ng kanyang asawa. Ako ay isang babae na nakakita ng isang eksena na hindi dapat umiral, isang babae na literal na itinulak sa ilalim ng kama upang iligtas ang kanyang buhay mula sa isang bitag na hindi ko pa rin nauunawaan. Hindi ko alam sa sandaling iyon na iyon ang magiging unang sinulid lang ng isang tela ng kasinungalingan, pagtataksil, at mga sikreto na binuo sa loob ng mga dekada. Hindi ko alam na ang dugo na naramdaman kong lumamig sa aking mga ugat ay kailangan pang magyelo ng maraming beses pa, ngunit alam ko, nang may bagong at nakakatakot na katiyakan, na ang ospital ay hindi lang ang lugar ng isang operasyon. Ito ay ang stage kung saan nakita ko sa unang pagkakataon ng totoong Hilario, at kung saan nagsimula ang sarili kong paggising. Sa loob ng 42 taon, inulit ko ang parehong routine ng walang tanong. Nagigising ako bago si Hilario, naghahanda ng kape, inilalagay ang kanyang mga damit, nakikinig sa kanyang mga plano sa araw tulad ng isang nakikinig sa ulan ng walang hinala ng bagyo. Laging sinasabi niya na ang kaayusan at disiplina ang sikreto ng lahat, ng trabaho, ng kasal, ng buhay. Hindi ako nagduda. Nagtiwala ako sa matatag na boses na iyon na laging sumusuporta sa akin kapag nanghihina ako. Nagtiwala ako kahit na hindi na ako madalas tawagan ng aming mga anak, at nang nagsimulang maging masyadong malaki ang bahay para sa 2 tao na hindi na nagsasabi ng lahat, nagtiwala ako hanggang sa araw ng operating room. Habang pinagmamasdan ko siyang natutulog na konektado sa mga makina, sinuri ko ang aming kuwento tulad ng isang nanonood ng isang pelikula, naghahanap ng isang mahalagang eksena na hindi napansin noon. Naalala ko ang unang paglipat, noong umalis kami sa inupahang kwarto upang manirahan sa isang maliit na apartment. Umiyak ako sa tuwa noong araw na iyon habang nagkukuwento siya tungkol sa investments, mga sakripisyo, at kinabukasan. Laging ang kinabukasan, hindi kailanman ang kasalukuyan. Naalala ko noong ipinanganak ang panganay naming anak at hindi dumating si Hilario sa ospital hanggang madaling araw dahil hindi raw maaaring maghintay ang trabaho. Pinatawad ko siya ng walang reklamo. Pagkatapos ay dumating ang aming anak na babae at wala rin siya nang ako ay nasa panganganak. Laging may dahilan, laging may pagliban na justified ng buhay na sinasabi niyang itinatayo niya para sa amin. Naisip ko na baka ako mismo ang kasabwat sa distansyang iyon. Labis akong nagtago sa ideya ng mapagkumbabang asawa na nakalimutan kong humingi ng isang tunay na lugar sa buhay ng lalaking kasama ko sa kama. Tinanggap ko ang kanyang mga katahimikan, ang kanyang mga tawag sa hating gabi, ang kanyang biglaang paglalakbay, ang kanyang mga negosyo na hindi niya kailanman ipinaliwanag ng malinaw. Huwag kang mag-alala, Clara, sasabihin niya, may mga bagay na mas mabuting hindi ihalo sa bahay. Tumango ako at bumalik sa aking mga gawain,
kumbinsido na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatanong ng mga hindi komportableng tanong. Ngunit ngayon, nakaupo sa tabi ng kanyang kama sa ospital, ang mga pagliban na iyon ay nagkaroon ng mukha, mga babae na kamay na nakahawak sa kanya, isang eksena na tumatanggi na burahin ng aking alaala. Tiningnan ko siya ng mataman, nakakunot ang kanyang noo, kahit na natutulog, na parang kahit sa pahinga, patuloy ang pag-iisip niya. Gumalaw ng bahagya ang kanyang mga labi, bumubulong ng isang pangalan na hindi akin, isang pangalan na hindi ko nakilala. Nakaramdam ako ng buhol na umaakyat mula sa aking tiyan hanggang sa lalamunan, mabagal at mainit. Naalala ko si Ernesto, ang kanyang kasosyo sa loob ng maraming taon, isang lalaking laging umuuwi na may sobrang ngiti at masyadong mamahaling regalo para sa simpleng pagbisita. Naalala ko rin si Laura, ang kanyang asawa, isang eleganteng babae na umiiwas na maiwan akong mag-isa. Laging may isang bagay sa kanyang tingin na nagpapabigat sa akin, na para bang isa lang akong muwebles, isang hindi kinakailangang presensya. Maraming beses kong sinabi sa sarili ko na iyon, ay hangal na selos ng isang matandang babae na nakakakita ng kabataan sa ibang mukha. Ngayon, naintindihan ko na ang aking intuisyon ay sumisigaw sa loob ng mga dekada ng isang katotohanan na tumanggi akong pakinggan. Nang dapit hapon, pumasok ang isang nurse upang palitan ang kanyang drip. Bata siya, nanginginig ang mga kamay. Lihim ko siyang pinagmasdan hanggang sa naglakas loob akong tanungin siya ng pabulong kung paano nag-evolve ang kalagayan ng aking asawa. Kinagat niya ang kanyang labi bago sumagot. Tiningnan niya ang pinto. Pagkatapos ay sa akin, nagsabi ng mga teknikal na parirala, malabo, halos recited. Nang umalis siya, naramdaman kong wala siyang sinabi sa akin na totoo. Ang ospital na iyon ay tila isang kahon na puno ng walang laman na salita. Lumabas ako sa pasilyo para kumuha ng hangin at sumandal ako sa dingding. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, natakot ako sa sarili kong asawa. Hindi isang pisikal na takot, hindi sa lalaking kilala ko, kundi sa lalaking nagsisimulang lumabas sa likod ng maskara ng huwarang asawa. Naalala ko ang mga lumang diskusyon, maliliit na eksena na laging kong minaliit, noong nakita ko ang mga invoice sa pangalan ng isang kumpanya na hindi ko kilala. Ang araw na nahuli siya na may amoy ng pabango na hindi akin, ang kanyang biglaang pagbabago ng mood, ang kanyang obsession sa pagtatago ng mga dokumento. Justified ko ang lahat, laging akong eksperto sa pag-justify ng lahat. Dumating ang aming mga anak, sina Marco at Elena, sa ospital ng gabing iyon. Si Marco ay may tensyonadong mukha, si Elena ay may namumula na mata. Niyakap ko sila, sinusubukang iparating ang isang katahimikan na hindi ko nararamdaman. Nagtanong sila tungkol sa kanilang ama, tungkol sa operasyon, tungkol sa mga doktor. Inulit ko ang opisyal na bersyon ng hindi nag-aatubili. Hindi pa ako handa na sirain ang imahe ng lalaking hinahangaan nila. Naniniwala pa rin ako na baka lang, nagkamali ako. Nang maiwan kaming mag-isa ng aking anak na babae sa cafeteria, tiningnan niya ako ng mataman. Ma, iba ka, sabi niya, hindi ka umiyak. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano ipaliwanag sa kanya na hindi ako umiiyak dahil umiyak na ako sa loob ng lahat ng natitira sa akin na tiwala. Paano sabihin sa kanya na sa ilalim ng kama sa ospital, may namatay sa loob ko na hindi ko alam kung paano pangalanan. Hinaplos ko ang kanyang kamay at ngumiti. Pagod lang ako, anak. Tumango si Elena, ngunit hindi siya mukhang kumbinsido. Tiningnan niya ako tulad noong bata pa siya at nakaramdam siya na may tinatago ako. Nang gabing iyon, bumalik kami sa bahay. Ang bahay na sa loob ng maraming taon ay inakala kong aking kanlungan ay ngayon ay tila ibang tao. Ang bawat bagay ay tila tahimik na saksi ng isang kasinungalingan. Pumasok ako sa silid tulugan at ang amoy ni Hilario ay lumulutang pa rin sa pagitan ng mga dingding. Binuksan ko ang aparador ng halos impulsive, naghahanap ng hindi ko alam, inilipat ko ang mga kamisa, suit, sapatos. Pagkatapos, nakita ko iyon, isang maliit na compartment na nakatago sa likod ng isang maluwag na tabla. Sa loob, may mga envelope, lumang dokumento, litrato, at isang itim na USB drive ng walang brand. Nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang isa sa mga envelope. Sa loob, may photocopy ng ID na may mukha ng babae sa ospital. Sa ilalim, isang date mula sa mahigit 30 taon na ang nakalipas. Naramdaman ko na hinampas ako ng nakaraan ng may lakas ng isang suntok diretso sa dibdib. Ang babaeng iyon ay hindi bago. Umiral siya habang ako ay nananahi tuwing gabi, naniniwala na si Hilario ay nagtatrabaho ng huli, habang ako ay nagpapalaki ng mga anak. Iniisip na naghahangad siya ng isang kinabukasan para sa amin lahat. Iniwan ko ang lahat sa tamang lugar, eksakto tulad ng nakita ko. Ang takot, ngayon ay may pangalan. At kasama ng takot, isang mas nakakatakot na tanong, kung itinago niya iyon sa loob ng 30 taon, ano pa ang kaya niyang itago? Umupo ako sa walang laman na kama at sa unang pagkakataon, pinayagan ko ang sarili kong umiyak nang hindi naglalabas ng tunog.
Hindi ako umiyak dahil lang sa pagtataksil. Umiyak ako para sa sarili ko, para sa babaeng nagtiwala ng walang sukdulan, para sa mga taon na hindi nababalik. Ngunit sa pagitan ng hikbi, may isang bago na nagsimulang mag-apoy sa aking dibdib. Hindi ito galit, hindi pa. Ito ay isang malamig na kalinawan, isang mapait na katiyakan. Ang buhay na inakala kong nabubuhay ako ay maingat na ginawa ng isang lalaking hindi kailanman nagpahintulot sa akin na makita ang kanyang tunay na mukha. At nagsisimula pa lang akong gumising. Bumalik ako sa ospital nang sumikat ang araw habang nanginginig pa rin sa aking alaala ang mga dokumento. Hindi ko dinala ang mga envelope o ang USB drive. May isang bagay sa loob ko ang nagsabi sa akin na hindi pa ito ang tamang oras para galawin ang mga piraso. Si Hilario ay naka-admit pa rin, opisyal na nasa ilalim ng obserbasyon. Ang salitang iyon, obserbasyon, ay tumimo sa akin na parang tinik. Ako ang nagmamasid ngayon sa bawat kilos, bawat doktor na pumapasok at lumalabas, bawat salita na tila maingat na pinili upang hindi magsalita ng labis. Nang dumating ako sa kanyang kuwarto, gising siya. Ngumiti siya nang makita ako, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi na nagpapakalma sa akin. Ito ay isang maskara, at natutunan ko nang tumingin sa likod nito. Medyo nagpuyat ako, sabi niya, "Hindi ka pinapatulog ng lugar na ito." Ako rin, sagot ko ng may katapatan. Tiningnan namin ang isa't isa ng tahimik sa loob ng ilang segundo na tila walang hanggan. Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilihis patungo sa pinto, na parang naghihintay siya sa pagdating ng iba. Hindi ko napigilan ang sarili ko. "May hinihintay ka ba?" Tanong ko na nagpapanggap na magaan. Ang doktor, mabilis niyang sagot. Sabi niya, titingnan niya ako ng maaga, tumango ako, ngunit hindi tumugma ang tono niya sa kanyang mga salita. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok ang ibang doktor, iba sa nakipag-usap sa akin noong nakaraang araw. Nagpakilala siya sa isang pangalan na hindi ko maalala dahil ang atensyon ko ay nakatuon sa kanyang mga kamay. Ang mga iyon ay kamay ng isang umiiwas na humawak ng labis na ayaw mag-iwan ng bakas. Tiningnan niya ang mga monitor, sinuri si Hilario, nagtala ng hindi kami tinitingnan ng direkta. Lahat ay umuunlad ayon sa inaasahan, sabi niya. Sa loob ng ilang araw, makakauwi na siya. "Doktor, naglakas loob ako, maari mo bang ipaliwanag sa akin kung anong uri ng operasyon ang ginawa sa aking asawa?" Tumingin lang siya sa akin ng isang segundo, ang kanyang tingin ay mabilis, matalas, hindi komportable, isang preventive na cardiac intervention, walang kakaiba. "Preventive?" Ulit ko. Ang sabi sa akin, isa itong matinding emergency. Umalis siya nang hindi ako binibigyan ng pagkakataon na magtanong pa. Hinigpitan ni Hilario ang aking kamay. "Huwag kang mag-alala sa mga teknikalidad," bulong niya. "Ang mahalaga ay magiging maayos ako." Hinigpitan ko rin ang kanyang kamay, ngunit hindi dahil sa pagmamahal. Ito ay para maramdaman kong nanginginig siya, at nanginginig siya. Lumabas ako sa pasilyo na may masikip na pakiramdam sa tiyan. May isang bagay na hindi tugma, walang tugma. Gumala ako sa mga pasilyo hanggang sa makita ko ang isang pamilyar na silhouette na lumiko sa isang sulok. Ito ang nurse na nagtulak sa akin sa ilalim ng kama. Ang kanyang buhok ay nakatago sa ilalim ng surgical cap, ngunit ang kanyang mga mata hindi ko makakalimutan ang mga iyon. "Nurse," mahina kong tawag sa kanya. Huminto siya, tumingin sa paligid, nag-alinlangan, pagkatapos ay lumapit. "Ma'am, hindi ko dapat sinabi iyon noong araw na iyon." "Alam ko," sagot ko, "ngunit sinabi mo na, at ngayon, kailangan kong maintindihan." Lumunok siya. Hindi ako makakapagsalita rito. Itinuro niya ang isang gilid na labasan ng ospital. Naglakad kami ng tahimik patungo sa isang maliit na emergency staircase kung saan halos hindi pumasok ang liwanag. Doon, sa wakas, tiningnan niya ako ng diretso. "Ang asawa mo ay hindi inooperahan sa oras na inakala mo," sabi niya. "Ang tunay na operasyon ay natapos na ilang oras bago. Kaya, ano ang ginagawa nila sa room na iyon? Ang nakita mo, napuno ng takot ang kanyang mga mata. Ito ay isang pulong, mga doktor na hindi on duty, isang babae na naka-civilian clothes, mga dokumento sa gurney. Hindi ito isang normal na medical na proseso." Ang puso ko ay nagsimulang tumibok nang may karahasan na halos nahilo ako. "Isang pulong, para saan?" "Para tapusin ang isang bagay," bulong niya, "isang bagay na hindi ko dapat makita." "At ang bitag na sinabi mo." Nag-alinlangan siya ng isang sandali. "Ikaw ay tinawag sa ospital ng maaga. Kung pumasok ka ng direkta sa room na iyon, marami ka sanang nakita. Kaya hiniling ko sa iyo na magtago." Isang ginawang dumaloy sa akin mula ulo hanggang paa. Sino ang ayaw na makita ko? Hindi ko alam ng sigurado, pag-amin niya, ngunit ang asawa mo ay napakakabado. Napansin ko iyon mula pa noong simula. Ang isip ko ay bumalik sa babae na may hawak na kamay na hindi akin, sa kumpidensyal na bulong, sa mga sikreto sa aparador,
Ang babaeng iyon, sino siya? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya. Narinig ko lang na tinawag siya ng isa sa mga doktor sa pangalang Elisa. Tumagos sa akin ang pangalan na parang kidlat. Elisa. Binuksan ko ang mga envelope noong nakaraang gabi, ngunit mga dokumento lang ang nakita ko, walang malinaw na pangalan. Pagkatapos, naintindihan ko na ang mga piraso ay ayaw pang mag-ayos ng ganap. Mabilis na umalis ang nurse, na parang takot na makita akong kasama. Bumalik ako sa kwarto ni Hilario na may isang malinaw na bagay. Ang ospital ay hindi isang lugar ng pagpapagaling. Ito ay isang stage ng anino kung saan isang drama na binuo sa loob ng mga dekada ang ginaganap. Nang araw ding iyon, habang natutulog siya ng sedated pagkatapos ng isa pang routine check-up, sinamantala ko ang pagkakataon na suriin ang kanyang mga gamit. Nakakita ako ng isang cellphone na hindi niya karaniwang ginagamit. Alam kong hindi ko dapat gawin iyon. Alam kong ang pagtawid sa linyang iyon ay may mga kahihinatnan, ngunit wala nang balikan. Nang buksan ko iyon, lumabas ang isang lock screen. Sinubukan ko ang mahahalagang date, ang aming anibersaryo, ang kapanganakan ng mga bata, wala. Pagkatapos, sinubukan ko ang date ng dokumento na nakita ko sa bahay. Bumukas ito kaagad. Nagsimulang pawisan ang aking mga kamay. Mga mensahe, tawag, audio notes lahat ay may isang contact lang na nakasave na may mga initial. Una kong binasa ang pinakabagong mensahe. Malapit nang matapos ang lahat. Kapag lumabas na siya ng ospital, walang maghihinala. Magaling ang ginawa mo. Nakaramdam ako ng pagduduwal. May mga larawan, selfies na kinuha sa mga lugar na hindi ko kailanman nakita. Mga restaurant, mga biyahe, maging isang apartment na hindi sa amin. Mga babae at lalaki na nakangiti sa paligid ng isang eleganteng mesa. Wala ni isa sa kanila ang pamilya ko. Isang papasok na tawag ang pumutol sa aking pagbabasa. Ang pangalan ay lumabas sa screen. Hindi ako sumagot. Nag-vibrate muli ang telepono. Pagkatapos, isang mensahe, lahat ay nasa kontrol. Pinatay ko ang device nang nanginginig ang mga kamay. Ibinabalik ko ito sa eksaktong lugar nito sa drawer. Umupo ako sa tabi ng kama at pinagmasdan siyang natutulog. Ang lalaking naging tahanan ko ay dahan-dahang nagiging isang estranghero. Nang gabing iyon, pauwi na, kinuha ko sa wakas ang mga envelope mula sa pinagtataguan. Nagbasa ako ng mga dokumento na may mga seal mula sa mga pribadong klinika, mga kontrata ng medical partnership, paglilipat ng pera sa mga pangalan na hindi ko kailanman narinig. Si Hilario ay hindi lang may paralel na buhay, mayroon din siyang mga nakatagong negosyo, at hindi ito malinis. Ang USB drive ay nagbigay sa akin ng mas matinding takot kaysa sa mga papel. Isinaksak ko iyon sa computer habang nahuhulog ang puso ko. Mga compressed video, audio recordings ang ilan ay nakamark bilang backup, ang iba bilang final. Binuksan ko ang una. Ang boses ni Hilario ang pumuno sa kwarto. Kung may masamang mangyari, siguraduhin ninyong hindi makikita ng asawa ko ang anuman, sabi niya ng may kalamigan. Hindi niya dapat malaman kailanman. Nakaupo ako sa dilim ng sarili kong silid tulugan, nakikinig sa aking asawa na nag-aayos ng sarili kong kawalang alam. Mahigpit kong ipinikit ang aking mga mata. Hindi lumabas ang mga luha. Hindi na ako makaiyak. Pumasok ako sa isang iba't ibang yugto ng sakit, isang yugto kung saan tumigas ang kaluluwa upang hindi masira. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Ang operasyon ay hindi para iligtas ang kanyang buhay, ito ay para protektahan ang isang sekreto. At ang aking presensya sa ospital ng hapong iyon ay isang pagkakamali sa kanyang perpektong plano, ngunit isang pagkakamali na hindi na niya mabubura. At ako, na sa loob ng 40 taon ay ang babaeng hindi nagtatanong, ay naging ang hindi tatanggap ng kahit isang kasinungalingan pa. Halos hindi ako natulog ng gabing iyon pagkatapos kong marinig ang recording. Ang mukha ni Hilario, ang kanyang boses na nagkakalkula, ang kanyang malamig na paraan ng pagbanggit na hindi ako dapat makakita ng anuman, lahat ay umiikot sa loob ng aking ulo na parang isang martilyo. Pagkatapos ng pagsikat ng araw, ang aking mga mata ay tuyo, nagniningas dahil sa pag-iyak sa loob, nang walang isang patak na luha. Tumingin ako sa salamin at ang babaeng nakita ko ay hindi ang parehong tumakbo sa ospital 2 araw bago. May bago sa aking tingin, isang halo ng takot, kalinawan, at isang tahimik na determinasyon na hindi ko kailanman naramdaman. Bumalik ako sa ospital na may isang intensyon, makita siya, si Elisa. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung saan, ngunit sigurado ako na kung buhay pa si Hilario, lilitaw siya sa lalong madaling panahon. Ang mga taong nagtatago ng napakalaking sikreto ay hindi maaaring manatiling malayo sa kanilang mga kasabwat. Nanatili ako sa waiting area, nagpapanggap na nagbabasa ng isang lumang magasin habang pinagmamasdan ang bawat mukha na tumatawid sa pinto. Dumaan ang mga doktor, nurse, kamag-anak ng ibang pasyente, at pagkatapos, nakita ko siya.
Nakilala ko siya kaagad, bagaman ngayon ay nakasuot siya ng simple isang magaan na coat at madilim na salamin. Naglalakad siya ng may kumpiyansa na parang siya ang may-ari ng lugar na iyon. Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit nanatili akong walang galaw. Huminto siya sa information counter, binanggit ang pangalan ni Hilario at nagtanong tungkol sa kanyang kuwarto ng natural. Walang nagulat sa kanyang presensya. Iyon ang nagpalamig sa aking dugo. Naghintay akong sumakay siya sa elevator. Nagbilang ako hanggang 10, eksaktong 10. At pagkatapos, sinundan ko siya. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto. Ang pinto ay nanatiling bahagyang nakabukas. Mula sa pasilyo, narinig ko ang kanyang boses. Ito ay malumanay, pribado, masyadong malapit para sa isang casual visitor. Lahat ay lumabas ayon sa plano, sabi niya, walang naghihinala ng anuman. Nandito siya, sagot ni Hilario mula sa kama. Alam ko. Sinabi nila sa akin na muntik na siyang pumasok sa room. Pakiramdam ko ay nawawalan ako ng hininga. Nag-uusap sila tungkol sa akin. Binuksan nila ang isang sugat na hindi ko pa rin maisara. Hindi na mangyayari iyon ulit, patuloy niya. Kapag natapos ito, wala tayo sa kanyang maaabot. Nanahimik si Hilario ng ilang segundo. Huwag mong maliitin si Clara, sabi niya sa wakas, mas malakas siya kaysa sa inaakala. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, tinawag niya akong Clara ng walang lambing, ng walang pagmamahal na parang isa akong panganib, isang elemento na dapat kontrolin. Hindi ako pumasok. Hindi ako gumawa ng ingay, umatras ako ng dahan-dahan bago nila ako makita. Bumaba ako sa hagdan na nanginginig ang mga binti, ngunit hindi ako huminto. Ang babaeng iyon ay hindi lang umiiral, may aktibong papel siya sa lihim na buhay ng aking asawa at hindi ko na maaaring magpanggap na ito ay isang coincidence. Pagkalipas ng ilang oras, sa bahay, kinuha kong muli ang mga envelope. Sa pagkakataong ito, sinuri ko ang mga ito ng kalmado. Nakita ko ang isang lumang litrato, dilaw na dahil sa mga taon. Sa ilalim, may isang note na nakasulat sa sulat kamay ni Hilario, Elisa, 1989. Nandoon siya, bata, mahaba ang buhok at may parehong determinadong mga mata. Nakilala ko siya kaagad, at pagkatapos, bumalik sa akin ang alaala ng may matinding kalinawan. Nagtrabaho si Elisa kay Hilario sa kanyang unang mga taon bilang accountant, isang tahimik na babae, laging maayos magdamit, na dumarating sa bahay paminsan-minsan na may mga papel para sa kanya. Pinaglilingkuran ko siya ng kape at biscuits habang nag-uusap sila tungkol sa mga numero na hindi ko maintindihan. Naalala ko na isang beses, pagkatapos niyang umalis, napansin ko na si Hilario ay labis na kinakabahan. Tinanong ko siya kung may problema, at sumagot siya ng may pilit na tawa na mga bagay lang daw iyon sa trabaho. Pagkaraan lang ng ilang sandali, naglaho si Elisa sa aming buhay, sinabi niya na nagpalit siya ng kumpanya, hindi ko na siya inisip pa, hanggang ngayon. Naghahanap ako pa sa mga dokumento. Nakita ko ang mga paglilipat ng pera sa isang account na nasa pangalan niya sa loob ng maraming taon, mga dekada. Hindi ito maliit na halaga. Ito ay mga halaga na nagpapaliwanag ng maraming bagay, ang biglaang paglalakbay, ang tahimik na luxuries, ang mga pagliban. Nakaramdam ako ng humiliation na napakalalim na kinailangan kong umupo. Sa loob ng 40 taon, nagbibilang ako ng barya para kumumpleto sa market ng linggo, habang si Hilario ay nagpapadala ng pera ng palihim sa babaeng bumibisita sa kanya ngayon sa ospital na parang siya ang may-ari ng kanyang buhay. Ngunit ang pinakamasama ay hindi pa dumating. Sa mga envelope ay may isang lumang medical record na may date mula 25 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng pasyente ay Elisa. Diagnosis, high-risk pregnancy. Ang attending physician, ang parehong siruhano na ngayon ay nag-aalaga kay Hilario. Nagsimulang magkasya ang lahat sa aking isip ng may masakit na bagal. Hindi ko gustong maniwala. Hindi, hanggang sa nakita ko ang huling dokumento, isang birth certificate. Ang pangalan ng ama ay crossed out, ngunit sa ilalim, halos hindi makikita ang ilang letra na nakasulat sa fountain pen, J.R. Hilario Romero. Umiikot ang mundo sa paligid ko, nawalan ako ng hininga. Dinidiin ko ang papel ng napakalakas na nagkulubot ito nang hindi ko namamalayan. Si Hilario ay hindi lang nagtaksil sa akin. Nagkaroon siya ng anak sa babaeng iyon, isang anak na lumaki malayo sa aking mga mata, pinakain ng pera na tinulungan kong ipunin sa pamamagitan ng pananahi, paglilinis, at pagtalikod sa sarili kong mga pangarap. Bumangon ako at naglakad patungo sa bintana. Sa labas, ang buhay ay nagpapatuloy na parang walang nangyayari. Ang mga kotse ay dumadaan, ang mga tao ay nag-uusap, ang araw ay sumisikat. Pakiramdam ko ay gumuho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Muli kong naisip ang sarili kong mga anak, sina Marco at Elena. Alam ba nila ang anuman? Naloko rin ba sila? Gaano kalaki ang kasinungalingan na ito na binuo sa likod ng aming buong pamilya? Nang gabing iyon, hindi ako bumalik sa ospital.
Hindi ko kayang makita si Hilario pagkatapos matuklasan na ang kanyang pagtataksil ay hindi isang panandali ang pagkakamali, kundi isang buong, paralel na buhay, maingat na protektado. Mahirap tanggapin na ako ang facade ng isang respeto na kailangan niya upang mapanatili ang kanyang iba pang mga mundo. Nang humiga ako sa walang laman na kama, isang imahe ang bumalik sa akin ng may karahasan, ang kamay ni Hilario na hawak ang kay Elisa sa ilalim ng puting ilaw ng ospital. Hindi na lang ako nagdurugo dahil sa panlilinlang. Nagdurugo ako dahil sa mga taon na ninakaw, dahil sa katotohanan na inilibing, dahil sa matinding kahihiyan ng pagiging utilized para sa isang plano na hindi ako kasama. Ngunit kasama ng sakit, may isang bagay na nagsimulang maging hugis sa loob ko. Hindi na lang ito sugat, ito ay isang mabagal, mapagpasensyang apoy, isang katiyakan, tinago nila sa akin ang isang buhay. Wala na akong obligasyon na protektahan sila. At sa unang pagkakataon mula nang ikasal ako, tumigil ako sa pagtingin sa sarili ko bilang ang tapat at tahimik na asawa. Nagsimula akong tingnan ang sarili ko kung ano talaga ako, isang babae na ngayon ay may alam ng labis para manahimik pa. Si Elisa ay lumabas mula sa anino, ngunit ako rin. Ginugol ko ang 2 araw nang hindi bumabalik sa ospital. Pinatay ko ang cellphone, isinara ang mga kurtina, hinayaan kong manatili ang mundo sa kabilang panig ng pinto, habang sa loob ko, ang mga piraso ng isang buong buhay ay nagsisimulang mag-ayos ng may karahasan. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, hindi ako nagbasag ng anuman. Naglakad lang ako sa paligid ng bahay na parang multo na sa unang pagkakataon ay nakikita ang mga dingding ng lugar kung saan ako nakakulong sa loob ng mga dekada. Ang bawat bagay ay nagsasalita sa akin ng may bagong boses. Ang mesa kung saan kami nagdiwang ng maraming kaarawan, ang upuan ni Hilario, ang kanyang unan, ang kanyang mga libro, maging ang kanyang amoy na nakakabit sa mga closet ngayon ay tila kakaiba sa akin, halos nakakainsulto. Naisip ko si Elisa, ang kanyang anak, ang mga biyahe, ang mga paglilipat, ang mga kasinungalingan na hinabi ng may sakit na pasensya. Naisip ko ang sarili ko, si Clara ang babaeng naniwala sa isang kasal na napakatibay na hindi niya kailanman naisip na ang kanyang asawa ay may kakayahang magtayo ng ibang pamilya in parallel habang siya ay tumatanda, pinapanatili ang facade. Ang pagtataksil ay hindi na lang masakit bilang isang asawa, masakit ito bilang isang babae na nagbigay ng kanyang kabataan, kanyang oras, kanyang katawan, at kanyang pananampalataya sa isang lalaking ginamit ang lahat ng iyon bilang mga kasangkapan upang mapanatili ang kanyang double life. Binuksan kong muli ang USB drive. Ngayon, ginawa ko ito ng walang panginginig. Sinuri ko ang bawat file ng maingat. Inilabas ng mga recording ang mga paggalaw ng pera, encrypted conversations, mga kasunduan sa mga taong hindi ko kilala. Ang ilang boses ay tila mga doktor, ang iba ay mga negosyante. Natuklasan ko ang mga pangalan ng mga pribadong klinika, mga phantom companies, mga operasyon na hindi lumabas sa anumang opisyal na record. At isang bagay na mas masahol pa, manipulation of diagnosis. Naintindihan ko noon ang tunay na kalikasan ng operasyon. Hindi ito para iligtas ang kanyang buhay, ito ay para burahin ang mga bakas, para isara ang isang cycle na dapat ay inilibing sa loob ng ospital mismo. Nang gabing iyon, nakaupo sa dilim ng sala, naintindihan ko na hindi na lang ako isang naloko na asawa, ako ay isang babae na naging, nang hindi sinasadya, saksi ng isang mapanganib na bagay. At ang mga saksi, alam ko kaagad, ay may 2 kapalaran lang, katahimikan o pagkawasak. Tinanong ko ang sarili ko kung ano ang dapat kong gawin. Ang pagsumbong sa kanya ay nangangahulugang harapin hindi lang si Hilario, kundi ang isang buong network ng makapangyarihang tao. Ang pag-alis ay nangangahulugang pasan ko ang bigat ng katotohanan ng mag-isa, hinahayaan silang magpatuloy ng walang parusa. Ang direktang paghaharap sa kanya ay maaaring maglagay sa akin sa panganib. Ang bawat opsyon ay nagsasara ng isa-isa, tulad ng mga pinto sa isang pasilyo ng walang labasan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, inisip ko ang sarili ko higit sa lahat, hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang ina, hindi bilang haligi ng sinuman. Naisip ko ang sarili ko bilang isang babae na ipinagkanulo, ginamit, at na-manipulate sa loob ng 40 taon. At doon, sa makapal na katahimikan na iyon, ipinanganak ang galit. Hindi ito isang sumasabog na galit ng sigaw at basag na plato, mas masahol pa ito. Ito ay isang malamig, mabagal, organisadong galit, isang hindi sumisira ng bulag, kundi nagmamasid, nagkakalkula, at naghihintay. Bumalik ako sa ospital sa 3 araw, mas maganda ang mood ni Hilario, ayon sa mga doktor. Naglalakad siya ng may tulong, nakangiti sa lahat ng nakikita niya, ang huwarang lalaki, ang nakaligtas na asawa, ang medikal na himala. Pumasok ako ng may payapang mukha na matagal kong pinagbutihan. Akala ko hindi ka darating ngayon, sabi niya ng may malambing na boses. Kailangan ko ng oras, sagot ko.
Naiintindihan ko, bulong niya. Napakalakas ng lahat. Oo, napakalakas, naisip ko. Ngunit hindi dahil sa operasyon. Umupo ako sa tabi ng kanyang kama. Nag-usap kami tungkol sa mga bagay-bagay, ang klima, ang mga bata, ang pagkain sa ospital. Tumango ako, sumagot, ngumiti. Sa loob, minimorya ko ang bawat kilos, bawat pag-aalinlangan, bawat maling salita. Si Hilario ay balisa, napansin ko iyon. Pinagmasdan niya ako tulad ng isang silent risk assessor. Pagkatapos, pumasok si Elisa, nakasuot siya ng nurse's uniform, ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi tulad ng isang taong nabibilang doon. Nanlamig siya nang makita ako. Sa isang segundo, nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng sorpresa na hindi niya maitago. Ang akin ay nanatiling kalmado. Bahagi ako ng on-duty team, sabi niya nang may masamang kasinungalingan. Maraming salamat sa pag-aalaga mo ng maayos sa aking asawa, sagot ko ng may perpektong kagandahang asal. Natigilan si Hilario, umiwas si Elisa na makipag-usap pa sa akin, umalis siya kaagad. Nakumpirma ko ang kailangan ko, hindi lang siya ang kanyang nakaraan, siya ang kanyang kasalukuyan at aktibong bahagi ng buong network. Nang gabing iyon, pauwi na, gumawa ako ng isang tiyak na desisyon. Bago ako magpatuloy, sabihin mo sa akin sa mga komento kung ano ang palagay mo sa kwentong ito sa ngayon at ano ang gagawin mo sa kanyang kalagayan. Huwag kang aalis sa video dahil ang susunod na mangyayari ay magpapatalon sa iyo. Nagpasya ako na hindi ako tatakas. Nagpasya ako na hindi na ako iiyak pa ng tahimik. Nagpasya ako na hindi ako magsusumbong kaagad. Ang pinaka-epektibo ay hindi laging ang pinakamabilis. Ang pinaka-epektibo ay ang nagiiwan sa kanila ng walang labasan. Nagpasya ako na aalamin ko ang lahat. At kapag sinabi ko ang katotohanan, hindi lang ito ang katotohanan ng isang naloko na asawa, ito ang katotohanan na magpapabagsak sa mga empire. Kinabukasan, nagpanggap akong normal. Tumawag ako kina Marco at Elena, sinabi ko sa kanila na maayos ang kalagayan ng kanilang ama, na malapit na siyang makauwi. Inayos ko ang kusina, namili, naglaban ng damit, walang nakapansin ng pagbabago sa akin. Walang nakapansin na ngayon, ang bawat kilos ko ay may nakatagong intensyon. Naghahanap ako ng mga lumang address book, mga numero ng telepono, mga kontak na hindi ko pinansin sa loob ng maraming taon. Tinawagan ko ang isang dating kaibigan na nagtrabaho bilang secretary sa kumpanya ni Hilario bago siya nagretiro. Nagpanggap akong nostalgic. Naaalala mo ba si Elisa? Tanong ko ng diretsahan. May katahimikan sa kabilang linya. Oo, sagot niya. Akala ko alam mo. Alam ang ano? Na siya ang humahawak sa pinakadelikadong mga paggalaw. Siya lang ang may access sa ilang account. Natisod ang aking katawan. At ang anak? Tanong ko ng halos walang boses. Bumuntong hininga ang kaibigan ko. Alam ng lahat iyon, Clara. Walang nagsasabi ng malakas. Akala ko, ikaw hindi ko kailanman gustong saktan ka. Ibinaba ko ang telepono nang walang paalam. Ang sakit na naramdaman ko ay napakalalim na sa loob ng ilang segundo. Akala ko ay hihimatayin ako. Hindi lang ako naloko ni Hilario, naloko ako ng lahat. Ang aking kasal ay naging isang open secret at ako lang ang hindi nakakaalam. Ngunit may nagbago. Hindi na ako humihingi ng mga sagot para umiyak, humihingi ako ng mga sagot para magtayo ng isang bagong bagay sa ibabaw ng mga guho. Nang gabing iyon, binuksan ko ang isang lumang notebook at nagsimulang magsulat ng mga pangalan, date, datos, connections, lahat ng maaaring magsilbing ebidensya, lahat ng maaaring maging legal, moral, at pampublikong sandata. Tiningnan ko ang aking reflection sa salamin ng bintana. Nandyan pa rin ang mga kulubot, ang puting buhok din, ngunit sa aking mga mata, lumabas ang isang babae na hindi ko kailanman nakilala. Hindi siya ang mapagpakumbabang Clara, hindi siya ang asawang naghihintay, siya ay iba, isang nagpasya na huwag magpatawad ng walang katotohanan, isang nagpasya na ang huling laro ay hindi sila ang gagawa, kundi ako. Nagsimula akong gumalaw ng tahimik, tulad ng mga taong alam na ang isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kanilang buong buhay. Bawat umaga, nagigising ako na may parehong ritual, maghanda ng kape, ayusin ang bahay, tumingin sa bintana na parang walang nag-aalab sa loob ko. Ngunit sa loob, ang bawat minuto ay isang kalkuladong laro, hindi ko na pinahintulutan ang mga impulse. Hindi ako nagtanong ng malakas, hindi ako nagpakita ng kawalang tiwala, nagmamasid ako, nagtatala, naghihintay. Si Hilario ay na-discharge pagkalipas ng isang linggo, bumalik siya sa bahay bilang ang survivor na hinahangaan ng lahat. Ang mga kapitbahay ay nagpadala ng mga bulaklak, tumawag ang mga bata tuwing gabi. Nag-usap ang mga tao tungkol sa himala. Tinanggap ko siya ng may parehong lambing na kung saan ko siya inalagaan sa loob ng 4 na dekada. Inayos ko ang kanyang mga unan, naghanda ng mainit na sopas, nilinis ang kanyang mga sugat, at habang ginagawa ko iyon,
Minemorya ko ang bawat tawag na natanggap niya, ang bawat mensahe na lumabas sa kanyang screen, ang bawat paglalakad sa gabi sa hardin na may telepono sa kanyang kamay. Bihira tumawag si Elisa, ngunit kapag ginawa niya iyon, nagkulong si Hilario sa banyo o lumabas sa patio. Nagpanggap akong walang napapansin. Natutunan kong gumalaw ng walang ingay, makinig sa mga usapan sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, kilalanin ang makapal na katahimikan. Sa gabi, kapag natutulog siya, pinapayagan ako ng kanyang normal na paghinga na suriin ang kanyang telepono ng maingat. Natutunan kong i-unlock ito ng walang bakas. Nakakita ako ng mga nakatagong apps, encrypted keys, mga mensahe na automatikong nabubura. Lahat ay dinisenyo upang walang mag-iwan ng bakas, ngunit natutunan ko ng bumasa sa pagitan ng mga linya. Muli kong kinontak ang aking dating kaibigan mula sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, mas direkta ako. Humingi ako ng mga pangalan, date, paggalaw. Nag-alinlangan siya, natatakot, ngunit sa huli, nagsalita siya. Binanggit niya ang mga lihim na pagpupulong, mga dokumento na sinisira sa pagtatapos ng araw, isang parallel system ng accounts. Sinabi rin niya sa akin ang tungkol sa isang pribadong klinika, kung saan nagdadala si Hilario ng mga special patients, mga taong may maraming pera, may maraming kapangyarihan, na may mga sakit na hindi dapat lumabas sa anumang opisyal na record. Nagsimula akong maunawaan ang laki ng bagay na nasa harap ko. Si Hilario ay hindi lang isang taksil. Siya, sa loob ng mga dekada, ay isang mahalagang bahagi ng isang istruktura kung saan ang buhay ng tao ay naging isang numero sa loob ng isang transfer. Isang hapon, sinamantala ko ang kanyang malalim na pagtulog dahil sa sedatives. Pumasok ako sa kanyang study room, ang kwarto na halos hindi ko pinapasok dahil sa paggalang sa kanyang trabaho. Doon, nakita ko ang hinahanap ko mula pa noong simula, isang safe na naka-embed sa likod ng isang lumang larawan. Alam ko na ang combination salamat sa isa sa kanyang mga audio recording. Binuksan ko iyon ng walang hirap. Sa loob, may cash, mga passport sa pangalan ng iba, mga kontrata sa mga wika na halos hindi ko maintindihan, at isang itim na notebook na may sulat kamay ni Hilario. Kinuha ko iyon ng malamig ang mga kamay. Hindi ito romantic notes o personal na reflections. Ito ay mga list, pagbabayad, mga pangalan na crossed out, medical na observations, mga initial, date ng mga pamamaraan. Nakaramdam ako ng pagduduwal ng basahin ko ang isa partikular, pasyente RM, diagnosis na binago, pamilya na hindi na-inform. Naalala ko si Raimundo, isang matandang kakilala sa baryo na namatay ilang taon na ang nakalipas matapos ang isang routine operation. Hindi kailanman naintindihan ng kanyang biyuda kung ano ang nangyari. Pumunta ako sa kanyang libing na may homemade cake. Iniisip na hindi patas ang buhay. Ngayon, naintindihan ko na ang kawalang katarungan ay may direksyon din. Isinara ko ang safe na parang walang nangyari. Bumalik ako sa kusina at nagpainit ng tubig. Nagising si Hilario pagkatapos lang ng ilang sandali. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. "Ang karaniwan," sagot ko, "nag-aalaga sa iyo." At totoo yun, inaalagaan ko siya. Inaalagaan ko siya mula sa sarili kong mga kamay. Nagsimula akong bumisita sa mga lumang kakilala sa ilalim ng inosenteng mga dahilan, isang may sakit na tita, isang nakalimutang anibersaryo, isang casual coffee. Sa bawat pagpupulong, nagtanong ako ng mga tanong na tila maluwag na alaala, ngunit ang totoo, naghahanap ito ng mga pattern. Nakakita ako ng mga maagang pagkamatay, magulo na inheritance, nakalilito na diagnosis, unti-unting nagkahugis ang puzzle. Isang gabi, dumating si Elisa sa bahay. Nasa sala ako nang marinig ko ang kanyang boses sa reception area. Hindi siya tumawag bago, hindi siya nag-abiso. Tumayo si Hilario kaagad, hindi komportable. "Hindi ka dapat pumunta rito," sabi niya ng pabulong. "Kailangan nating mag-usap," sagot niya ng may katatagan. "May isang bagay na hindi lumalabas ayon sa inaasahan." Pumasok ako sa reception area na may payapang ngiti. "Magandang gabi," sabi ko. "Gusto mo bang magkape?" Tiningnan ako ni Elisa ng may halos hindi maitagong paghamak. "Salamat, hindi," sagot niya. "Dumating lang ako para sa mga urgent matter." "Kung gayon, pag-usapan ninyo rito. Mungkahi ko, bahay ko rin ito." Natigilan si Hilario. Nag-alinlangan si Elisa. Sa loob ng isang segundo, akala ko ay aalis siya, ngunit sa huli, pumayag siyang manatili. Nag-usap sila sa mga termino na, sa tainga ng sinuman, ay tila simpleng negosyo, deadlines, paghahatid, pagkaantala, dokumento. Naghain ako ng tubig at biscuits na parang hindi ako nakakaintindi ng anuman, ngunit ang bawat salita ay na-archive sa aking alaala. Bago siya umalis, tiningnan ako ni Elisa ng mataman. "Ikaw ay isang napakalakas na babae," sabi niya. "Hinahangaan kita." "Hindi mo ako kilala," sagot ko ng may kalamnan. "Marahil mas higit pa sa inaakala mo." Isinara ko ang pinto pagkatapos niya.
Hindi ako tiningnan ni Hilario sa mata sa natitirang bahagi ng gabi. Mula sa araw na iyon, alam kong nauubos na ang oras. May isang malaking bagay ang gumagalaw sa pagitan nila at kailangan kong bilisan ang aking mga hakbang. Gumawa ako ng isang digital file na may mga kopya ng lahat, mga dokumento, transfers, audio recordings, litrato, pangalan. Ibinahagi ko iyon sa 3 magkakaibang USB drive. Ang isa ay nanatili sa akin. Ang isa ay itinago ko sa labas ng bahay sa isang lugar na ako lang ang nakakaalam. Ang pangatlo ay ipinagkatiwala ko sa isang tao na hinding-hindi nila paghihinalaan. Ang asawa ng isa sa mga dating kasosyo ni Hilario, isang babae na tahimik na nagdusa ng isang kwentong katulad ng sa akin. Kung may mangyari sa akin, sabi ko, ibigay mo ito sa press. Naintindihan niya ng walang tanong. Bawat gabi, bago matulog, sinuri ko sa isip ko ang mga laro na parang isang hindi nakikitang board. Naniniwala silang hawak nila ang kontrol. Naniniwala silang nabura nila ang lahat ng bakas. Naniniwala silang ako pa rin ang babaeng hindi nagtatanong, ang sumusunod, ang bulag na nagtitiwala. Hindi nila alam na hindi na ako naglalaro para iligtas ang aking kasal, naglalaro ako para iligtas ang aking katotohanan. At ang natutong gumalaw sa anino ay natututo ring mag-apoy ng tahimik. Ang araw ng komprontasyon ay dumating ng walang malalaking abiso, nang walang nakikitang babala. Ito ay isang ordinaryong Huwebes na may malinaw na langit na parang gusto ring mang-asar ng buhay tungkol sa bagyo na dala ko sa loob ko. Nag-almusal ng tahimik si Hilario, nagbabasa ng pahayagan tulad ng maraming umaga. Pinaglingkuran ko siya ng kape nang may parehong katahimikan tulad ng dati. Walang sino man ang makapag-iisip na iyon ang huling pagkakataon na magpapanggap kaming isang normal na mag-asawa. Nang gabing iyon, may family dinner sa bahay. Dadating si Marco kasama ang kanyang asawa. Dadating si Elena ng diretsyo mula sa trabaho. Iminungkahi iyon ni Hilario upang ipagdiwang ang kanyang paggaling. Pumayag ako kaagad. Inakala niya na dahil sa pagmamahal. Alam ko na ito ang perpektong stage. Ginugol ko ang araw sa pagluluto ng dahan-dahan, nang may eksaktong paggalaw. Ang bawat pagkain na inihanda ko ay parang isang countdown. Wala akong naramdamang kaba. Nakaramdam ako ng mapanganib na katahimikan, ang uri na lumalabas lang kapag wala ng balikan. Bago dumating ang mga guest, binuksan ko ang safe sa huling pagkakataon. Kinuha ko ang itim na notebook, pati na rin ang pangatlong USB drive. Inilagay ko iyon sa panloob na bulsa ng aking damit. Isinara ang safe, itinago ang susi sa dati nitong lugar. Kailangang magmukhang buo ang lahat hanggang sa hindi na ito. 8:00 eksakto, tumunog ang doorbell. Pumasok si Marco na nakangiti, nagtatanong tungkol sa kanyang ama. Sumunod si Elena, pagod ngunit masaya. Mabilis na puno ang mesa ng mga boses, kubyertos, at amoy. Nagpakita si Hilario na masigla, ipinagmamalaki ang kanyang bagong pagkakataon. Nagmamasid lang ako mula sa aking lugar ng tahimik. Nakikita kung paano sinasakop ng bawat isa ang kanilang pwesto nang walang hinala na nakaupo sila sa paligid ng isang bomba na nakabukas na. Sa kalagitnaan ng hapunan, nang hindi pa nahahain ang dessert, may muling kumatok sa pinto. Natigilan si Hilario. Tumayo ako. Ako na ang magbubukas, sabi ko. Alam ko kung sino iyon. Binuksan ko at naroon si Elisa, elegante tulad ng dati, na may ngiti na nagyelo nang makita ako. Magandang gabi, sabi ko. Hindi mo sinasagot ang tawag niya. Nasa dining room siya, sagot ko, pumasok ka, naghahain na kami ng dessert. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nag-alinlangan, ngunit pumasok siya, naging makapal ang katahimikan nang tumawid siya sa sala at tumayo sa harap ng mesa. Kinunot ni Marco ang kanyang noo. Sino ito? Isang matandang kaibigan sa trabaho, mabilis na sinabi ni Hilario. Napakaluma na mayroon siyang susi sa bahay na ito, malumanay kong idinagdag. Tiningnan ako ni Elisa nang may matinding galit. Namutla si Hilario. Dahan-dahan akong umupo muli. Bago tayo magpatuloy, sabi ko, gusto kong mag-toast. Kinuha ko ang baso, hindi nanginginig ang aking mga kamay. Para sa katotohanan, idinagdag ko. Naging hindi na mahinga ang kapaligiran. Nagtinginan sina Marco at Elena, nalilito. Ma, anong sinasabi mo? Pagkatapos, inilabas ko ang itim na notebook at inilagay iyon sa mesa. Umalingaw iyon, mabigat. Ito, sinabi ko. Tumayo si Hilario bigla. Clara, hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam ko nang napakabuti, sagot ko. Alam ko na sa loob ng ilang linggo. Binuksan ko ang notebook sa isang mark page. Binasa ko ng malakas ang mga pangalan, date, pamamaraan. Tiningnan ako ni Marco na parang hindi niya naiintindihan ang wikang sinasabi ko. Nagsimulang umiyak si Elena nang hindi alam kung bakit. Pagkatapos, inilabas ko ang USB drive. Narito ang mga recording, patuloy ko, ang mga transfer, ang mga binagong diagnosis, ang mga operasyon na hindi kailanman kinailangan. Umatras si Elisa.
Baliw ka, sabi niya, wala kang tunay na ebidensya. Meron, syempre, sagot ko, at hindi lang ako. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang speaker. Nagdial ako ng isang numero na minemorya ko. Ginang Raquel, sabi ko nang sumagot siya, maaari na kayong dumating. Tumunog muli ang pinto. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok ang isang matandang babae na may pagod na mukha. Sa likuran niya, isang binata. Nang makita sila, nawala ng hininga si Elisa, umatras si Hilario na parang nakakita ng multo. Iyan ang anak ko, sabi ng babae na may basag na boses, ang anak na tinanggihan ng asawa mo sa loob ng 25 taon. Tiningnan ng binata si Hilario ng may halo ng galit at sakit. Pinatay mo ang aking ama, sabi niya, at binili mo ang aking katahimikan gamit ang pera. Huminto ang mundo sa sandaling iyon. Sinubukan ni Hilario na magsalita, ngunit hindi lumabas ang kanyang boses. Dahan-dahang tumayo si Marco. Tay, totoo ba iyan? Tumingin sa akin si Hilario noon. Sa kanyang tingin, wala nang kayabangan, takot lang. Clara, kaya kong ipaliwanag ang lahat. Hindi, sagot ko. Ipinaliwanag mo na iyan sa sarili mong audio recordings. Pinindot ko ang isang button. Napuno ang sala ng kanyang boses na nag-aayos ng mga false diagnosis. Nag-uusap tungkol sa pagsasara ng mga cycle, pag-iwas sa iskandalo, pagprotekta sa pamilya hindi sa akin, kundi sa iba. Nagsimulang umiyak si Elisa. Hinampas ni Marco ang mesa ng kanyang kamao, napaluhod si Elena sa tabi ng upuan. Ginamit mo ako sa buong buhay ko, bulong ko, ngunit ngayon, tapos na. Narinig ang mga sirena sa malayo ilang minuto pagkatapos, hindi ko alam kung sino ang tumawag, marahil ako, marahil ang iba na naghihintay na sa sandaling ito. Mabilis na pumasok ang mga ahente. Hindi man lang sinubukan ni Hilario na tumakas, nagpahawak siya ng may walang laman na tingin, talunan. Sumunod si Elisa sa kanya, sumisigaw ng kanyang pangalan. Nang dalhin sila, ang bahay ay nanatili sa isang imposible na katahimikan. Ang aking mga anak ay tumingin sa akin na parang ako ay ibang tao. Ma, sabi ni Elena sa pagitan ng mga hikbi, kailan mo pa nalaman? Mula noong operating room, sagot ko. Mula noong nagtago ako sa ilalim ng kama para iligtas ang aking buhay. Walang nag-usap pa. Umupo ako sa aking lugar. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, ang hangin sa bahay na iyon ay akin muli, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang bahay ay nanatiling tahimik pagkatapos na dalhin ng pulis si Hilario at Elisa. Isang katahimikan na napakabigat na tila dinudurog ang mga muebles, ang mga alaala, maging ang hangin. Umalis si Marco nang hindi nagpaalam na may mukha na tumigas dahil sa galit na hindi niya alam kung saan ituturo. Si Elena ay nanatili sa akin, nakaupo sa gilid ng sofa, nanginginig na parang naririnig pa rin niya ang mga sirena sa loob ng kanyang ulo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kusina na parang isang nagbabalik mula sa digmaan at naglagay ako ng 2 baso ng tubig, walang luha sa aking mga mata. Ito ay isang tuyong iyak, inilibing ng napakalalim para lumabas. Nang gabing iyon, natulog akong mag-isa sa unang pagkakataon sa loob ng 42 taon. Ang gilid ng kama, na laging kay Hilario, ay malamig, walang laman, tiyak na walang laman. Gayunpaman, hindi ako nakaramdam ng agarang ginhawa. Nakaramdam ako ng isang mapait na halo ng tagumpay at pagluluksa, dahil bagaman inilantad ko siya, nagpapaalam din ako sa imahe ng lalaking kasama kong nagtayo ng aking buhay. Sa taong minahal ko nang hindi alam kung sino talaga ang minamahal ko. Ang sumunod na mga araw ay isang baha ng mga kahihinatnan. Lumabas ang press sa harap ng bahay, ang mga kapitbahay ay nagbulungan sa likod ng mga kurtina. Ang mga bata ay nakatanggap ng mga mensahe mula sa mga taong tinawag nilang kaibigan. Ang iskandalo ay lumaki na parang isang sunog na pinakain ng mga dekada ng katahimikan. Ang mga klinika ay inimbestigahan, ang mga account ay frozen, ang mga kasosyo ay tinanong. Ang natuklasan ko ng tahimik ay naging pampubliko ng may bilis ng kulog. Hiniling ni Hilario na makita ako mula sa bilangguan pagkalipas ng 1 linggo, nagpilit ang abogado. Sinabi niya na karapatan niya iyon, na gusto niya akong kausapin para ipaliwanag ang isang mahalagang bagay. Pumayag ako hindi para sa kanya, para sa akin. Alam ko na kung hindi ko isasara ang circle na iyon, may isang bagay sa loob ko ang mananatiling bukas magpakailanman. Nang makita ko siya sa kabilang panig ng salamin, hindi na siya mukhang ang makapangyarihang lalaki na kilala ko. Nakaupo siya ng nakayuko, ang mukha ay naubos dahil sa walang tulog na mga gabi. Tiningnan niya ako ng desperado, na parang humahawak sa huling bahagi ng pagkatao na natitira sa kanya. Clara, sabi niya, pagkatapos kong hawakan ang telepono, lahat ay nawalan ng kontrol. Ang lahat ay laging nasa kontrol mo, sagot ko ng kalmado. Nangyari lang na sa pagkakataong ito, sumali rin ako sa laro. Hindi ko kailanman gustong saktan ka, bulong niya. Ang buhay ko ay nawala sa aking mga kamay.
Ngumiti ako ng may kalungkutan na hindi niya naunawaan. Hindi, Hilario. Ginawa mo ang buhay ko na isang kasangkapan upang mapanatili ang iyo. Hindi iyan pagkawala ng kontrol, iyan ay pagpili. Nanahimik siya. Ang kanyang mga mata ay lumuha, ngunit hindi na ako naapektuhan. May kailangan kang malaman, sabi niya bigla, binaba ang kanyang boses. Ang huling file sa USB drive iyong nakamark bilang final. Akala mo nakita mo na ang lahat, ngunit hindi. May isang account na hindi pa natutuklasan ng sinuman, isang fund na wala sa pangalan ni Elisa o ng sinuman sa mga kasosyo. Ito ay nasa pangalan mo, Clara. Nakaramdam ako ng kaba. Anong sinasabi mo? Sa loob ng mga taon, nag-divert ako ng pera nang walang sinumang makakita nito hanggang sa akin. Pagtatapat niya, ginawa ko iyon upang protektahan ang isang labasan para sa iyo, para sa akin. Tumawa ako ng walang pananampalataya. Pagkatapos ng lahat ng ito, naglakas loob kang sabihin na ginawa mo iyan para sa akin. Ginawa ko iyan dahil alam ko na balang araw, lahat sila ay magbabayad, maliban sa iyo, sagot niya, ang pera na iyon ay legal, walang makakakanti niyan, ito ay nasa iyo sa loob ng mga taon. Tiningnan ko siya ng may kalamnan na hindi ko kailanman naramdaman. Sa tingin mo, mabibili niya ng iyong pagtataksil? Hindi, sabi niya nang nanginginig ang mga labi. Ngunit iyon ang tanging malinis na bagay na ginawa ko sa gitna ng napakaraming dumi. Dahan-dahan akong tumayo. Wala kang utang na pera sa akin, Hilario. May utang ka sa akin na katotohanan at kinuha ko na iyon para sa sarili ko. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Umalis ako sa gusali na may buhol sa lalamunan. Hindi ko pa alam kung totoo ang sinabi niya. Ang isang bahagi ko ay gustong maniwala na ang revelation na iyon ay isa lang huling pagtatangka ng manipulation. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakaramdam na doon, kahit sa gitna ng kanyang pagbagsak, may mga nakatagong laro pa rin. Pagkalipas ng 2 linggo, kinumpirma ng aking abogado ang pagkakaroon ng account, naroon ang pera, isang kayamanan na naipon ng tahimik sa loob ng mga dekada, legal, hindi matitinag. Iyon ang huling piraso ng puzzle. Naintindihan ko noon ang huling twist ng kuwentong ito. Si Hilario ay taksil hanggang sa huli, ngunit sinubukan din niyang mag-iwan sa akin ng isang labasan na walang makakakuha sa akin. Hindi dahil sa pag-ibig, dahil sa guilt. Ibinenta ko ang bahay, napakaraming alaala, napakaraming anino. Lumipat ako sa isang maliit, maliwanag na apartment, sa harap ng isang parke. Nagsimula akong maglakad tuwing umaga, huminga ng dahan-dahan, makipag-usap sa sarili ko sa katahimikan. Inabot si Marco ng ilang buwan bago muling tumawag. Si Elena ay bumibisita sa akin halos araw-araw sa simula, na parang natatakot na baka maglaho rin ako tulad ng kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, ang sakit sa pagitan namin ay naging isang pinagsamang kalungkutan. Hindi na kami ang pamilya na inakala namin, ngunit nanatili kaming isang pamilya. Mahaba ang paglilitis. Lumabas ang mas maraming biktima, mas maraming pangalan, mas maraming inilibing na kuwento. Si Hilario ay nahatulan. Si Elisa rin. Nagdeklara ng bankrupt ang anak ng dalawa. Nagkukuwento kung paano siya binili ng pera at takot sa loob ng mga taon. Isang beses lang ako umakyat sa hukuman, hindi ko na kailangang makita siya, wala na siyang kapangyarihan sa akin. Isang taon pagkatapos ng gabing iyon, nakatanggap ako ng liham mula sa bilangguan. Hindi ko iyon binuksan kaagad. Iniwan ko iyon sa mesa sa loob ng ilang oras, na parang isang bagay na kayang mangagat. Nang sa wakas ay binasa ko iyon, isang linya lang ang nakasulat sa kanyang sulat kamay. Akala ko, pinoprotektahan kita, ngunit ang totoo, niloloko kita. Tinupi ko ang papel at pinunit iyon sa maliliit na piraso. Wala akong naramdamang galit, wala akong naramdamang awa. Nakaramdam ako ng kakaibang bagay, closure. Gamit ang pera mula sa account, tahimik akong nagbigay ng pondo sa ilan sa mga pamilya na natuklasan ko sa aking investigasyon, mga byuda, anak, mga taong nasaktan ng parehong kamay na nagtaksil sa akin. Hindi ko ginawa iyon bilang kawanggawa, ginawa ko iyon bilang tahimik na hustisya. Walang nakakaalam nito, walang sinuman ang kailangang malaman. Ngayon, sa edad na 66, naglalakad ako ng mas tuwid kaysa noong ako ay 30. Wala na sa aking balikat ang bigat ng isang kasinungalingan na hindi ko binuo. Nawalan ako ng isang buong buhay sa paniniwala sa isang lalaking hindi umiiral, ngunit nakakuha ako ng isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon, katiyakan sa sarili. Minsan, nananaginip pa rin ako tungkol sa operating room, sa kama, sa nurse na nagligtas sa akin ng hindi sinasadya, sa kamay ni Hilario na hawak ang kay Elisa. Sa mga panaginip na iyon, wala na akong nararamdamang yelo, nakaramdam ako ng kalinawan, dahil nagtayo rin ako ng isang bitag hindi ng panlilinlang, kundi ng katotohanan. At mula sa bitag na iyon, hindi na siya makatakas. Ngayon,
Isinusulat ko ang mga salitang ito na nakaupo sa harap ng isang bukas na bintana, habang hinahaplos ng mainit na araw ang aking mga kamay at ang bulong ng parke ay dahan-dahang pumapasok sa aking bahay. Hindi na ako tumatakas sa mga alaala, ngunit hindi rin ako nabubuhay sa mga iyon. Natutunan ko na ang ilang katotohanan ay dumarating ng huli, oo, ngunit mayroon pa rin silang kapangyarihan na palayain tayo. Nawalan ako ng isang buong buhay sa paniniwala sa isang kasinungalingan, ngunit nakakuha ako ng isang bagay na walang makakakuha sa akin muli, ang aking dignidad. Sa edad na 66, naintindihan ko na hinding-hindi pa huli para magsimulang muli, na ang katahimikan ay maaari ring masira, at maging pagkatapos ng pinakamalalim na pagtataksil, nakakahanap ng paraan ang puso na patuloy na tumibok ng walang takot. Hindi na ako ang babaeng nagtago sa ilalim ng kama, nanginginig sa takot. Ako ang babaeng lumabas mula sa anino, hinarap ang sarili niyang kwento, at nagpasya na magsulat ng isang naiibang katapusan. Kung mayroon akong gustong iwan sa iyo sa kwentong ito iyon, huwag mong kailanman maliitin ang iyong halaga, ang iyong intuisyon, o ang iyong lakas, kahit na ginamit iyon ng iba laban sa iyo. At ngayon, kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, nagpaiisip sa iyo, o nakaabot sa iyong puso, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel at i-like ang video na ito. Malaki ang tulong nito sa akin upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong tulad nito. Iwanan mo sa mga komento kung ano ang ginawa mo sa aking kalagayan at kung anong lungsod ka nakikinig sa akin. Gustong-gusto kong basahin ang mga komento. Maraming salamat sa puso sa pananatili hanggang sa huli.